This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody finds an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up more time, and for what? For nothing. $1.58 million attendees ang umaten po dyan sa ginawang peaceful rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand, no, na kung saan talagang tinanggalan nila ng maglagay sila ng jammer para maiwasan yung mga untowards incident. Maganda na nga yung safe, di ba? So talagang nakita nyo naman, di ba? Halos lahat punong-puno yung Quirino Grandstand, and umabot pa hanggang sa Rojas Boulevard, hanggang sa may Dolomite Sun, no, and yung iba't ibang mga karatig area sa lugar ng Quirino Grandstand talagang napuno. Sobrang dami ng mga members ng Iglesia ni Cristo na umattend. Okay? At ang panawagan nila, according doon sa spokesperson nila, na ang panawagan nila ay parang binibigyan lang nila ng emphasis yung binitiyawang salita dati ni Bongbong Marcos, na kung saan, diba, ang pinaka remarks na tumatak sa karamihan is storm in a teacup, parang ganon. Diba? May ganong statement dati si Bongbong Marcos na according dun nga sa spokesperson, gusto lang nilang bigyan ng pansin yung sinabing yon ni Bongbong Marcos. And it's all about the impeachment of Sara Duterte. So, dito po sa video ito, yun po yung bibigyan natin ng konting kuro-kuro, analysis at sarili ko pong opinion. Kung yun ba talaga ang pinupunto ng Iglesia ni Cristo, wala bang political inclinement ang mga pangyayaring ito? Ito ba talaga ay panawagan para sa pagkakaisa ng bansang Pilipinas? O bukod doon may sarili ring pang-interes? So ilan lang po yan sa ating bibigyan na sarili ko pong opinion. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe na rin po, and paki-hit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, please leave it on our comment section so we can share our more ideas na meron pa tayo or opinion na pwede natin maidagdag para magkaroon pa po tayo ng malawak na pangunawa. Alright, so yun na nga po. Kahapon nasaksihan natin yung isang matagumpay na peace rally nitong INC na grabe, no? Gabi pa lang ng January 12, may mga nagdadatingan na. At I think kinaumagahan ang buong Rojas Boulevard sinarado na at naging parkingan na ng mga may sasakyan, may mga services, yung mga nagrental, dahil iba't ibang lugar po yung talagang pumunta sa event na to. At kung talagang nakatutok po kayo, makikita nyo po lahat ng mga vloggers. Nagkalat po ang vloggers doon sa lugar na yun. Kanya-kanyang pwesto, kanya-kanyang bigay ng kanilang sariling opinion, no? Na kahit hirap silang sumagap ng internet dahil nga may jammer, lalo na doon sa parting grandstand, gumawa pa rin sila ng paraan. So kung napanood nyo po kahapon, makikita nyo po talaga yung dagsa ng tao. At lahat po sila ay nakasuot ng puti and with the imprinted, no, national rally. Kaya siya rin naging national rally dahil simultaneous ang ginawa. Meron sa Bacolod, sa iba't ibang lugar, sa Iloilo, no, marami same time, and kung ano yung nakikita sa grandstand, yun din naman yung piniplay sa mga lugar na yun. Davao, no, so ilan lang po yun sa mga lugar na talagang nationwide ang ginawa nilang peace rally na to, panawagan para sa kapayapaan ng Pilipinas. But according doon sa spokesperson nila, dahil natanong, ano ba yung purpose nitong rally na to? Ito ba ay pagsang-ayon or pagbibigay suporta
kay Duterte, kay Sara Duterte para sa impeachment dahil yun yung iniisip ng karamihan lalo ng mga supporters ng mga Duterte na itong Iglesia ni Cristo ay panig or more on inclined in supporting the Dutertes, no? Pero according doon sa spokesperson nila, ito po yung naging dahilan kung bakit sila ay nagkaroon ng peaceful rally. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody finds an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up on that, and for what? For nothing. For nothing. So, yun po yung naging basihan ng Iglesia ni Cristo sa pag-held nitong peace rally nila. Na gusto lang nilang bigyan ng diin yung sinabi ni Bongbong Marcos, which is inyong narinig, na naging controversial yun, di ba? Dahil nga may lumabas na messages pa eh. May message munang lumabas telling the people na may connection dito sa pagpupush ng impeachment kay Sara, huwag nang ituloy, no? Hayaan na. Kasi nga, katulad ng sinasabi niya, it will tie down, it will, di ba, take all the resources na may mas mahalagang pwedeng paggamitan. Yun yung naging punto ng INC leadership, kaya sila ay nagkaroon nitong peace rally, no? Dahil sino nga naman anong mangyayari? Mas maraming problema na dapat asikasuhin, mas maraming mga bagay na dapat mag-focus ang government natin, no? Ang ating mga law-making bodies, kesa sa bigyan ng pansin yung impeachment dahil of course magkakaroon talaga ng division of support, di ba? But para sa akin naman, no, not totally, di ba? Kasi kung talagang mayroong nagawang pagkakamali si Sara Duterte, kailangan niya pa ring managot. Diba? Kailangan niya pa ring managot. But, yun nga lang, let's put it in a way na hindi naman makaka-apekto, no, sa pangkalahatan. Kasi kung totoong milyones, 100 millions yung nawala, na sayang, di ba? Kailangan pa ring malaman kung saan napunta yon. But it doesn't mean it should focus all our efforts na alam naman natin na hindi maiaalis na kung bakit nila ginagawa yan. Diba? Dahil mayroon silang other motive. Right? Kasi why suddenly? And why start with Vice President Sara Duterte? Bakit hindi ninyo simulan sa pinakataas, which is si Marcos Jr.? If you really want to be transparent, dapat doon kayo magsisimula sa mataas. Bakit hindi kayo nagsimula sa mataas? Those are the questions na natatanong eh. No? Kaya hindi makitaan ng authenticity yung gustong gawin nitong ating mga congressman. Dahil lang sa privilege speech ng isa sa mga kasamahan nila, binigyan na nila ng pansin, no? Yung mga accusation kay Sara Duterte. Why not start? Di ba? Sige, sabihin na natin, okay, may ganun kayong report na na-receive. Vice President lang yun eh. Simulan natin sa pinakamataas. Di po ba? If you really want to be transparent and wala kayong kinikilingan. Okay? So, tapos, presidente pa nagsabi, yes, you have separate power. Kumbaga, hindi kayo pwedeng pangunahan ng presidente dahil you have, di ba, different, kumbaga hindi kayo pwedeng pangunahan ng kahit sino. Parang you have the independence. Di ba? Pero, tingnan po natin yung malaking epekto at yung motive ng paggagawa nito. Okay? Now, if doon yung binasihan ng INC leadership, no, it's good. Diba? It's good.
na talagang it's for kapayapaan, which is yun naman yung after ng lahat. And maganda yung ipinakitang suporta ng INC, no? Para sa katatahimik ng ating bayan. And it really shows na mayroon silang pagpapahalaga sa request or ipinag-uutos ng kanilang kataas-taasan, di ba? Nakikita natin sa suportang ginawa ito. Alright? So, ano ngayon yung epekto nito sa mga politicians? Diba? Ano ang magiging epekto nito sa mga politicians? Yun yung mga susunod na tanong. Correct? Kasi, nakita natin na nagsalita si Marcoleta. Right? And we all know na si Marcoleta ay against sa Quadcom. Sa mga kapwa niya, kongresista. Di po ba? At alam natin na supporter siya ng Duterte. At yung oras na binigay sa kanya, yung haba ng oras na binigay sa kanya para magsalita, para ipaliwanag kung ano yung gusto niyang share. At lahat naman ng mga narinig natin sa kanya, narinig na natin before yan, di ba? Doon sa mga interviews na ginagawa sa kanya. Parang inulit niya lang dito, di ba? And you heard yung reactions ng mga tao. Dinig na dinig, kitang-kita, di ba? Kung paano sila magsigawan kapag mayroon siyang mga nababanggit related sa mga Duterte at related sa mga Marcoses. Mga different reactions nila. So, ito ay pwedeng hindi mabigyan ng kulay. Diba? Sige, oo, sabihin natin authentic ang intensyon ng Iglesia ni Cristo sa pagtawag ng for peace. Diba? Magkaisa, magkaayos. Dahil mas marami tayong problema, mas maraming kailangang ayusin sa Pilipinas. Diba? Pero, kung titingnan natin maigi, in terms of politika, it shows lang na kahit hindi aminin, di ba? Let's have our own, di ba, educated opinion on this kind of matter. Di ba? Nakikita natin na pabor, di ba, ang Iglesia na Cristo na wag nang ituloy ang impeachment. And it will not bring any goods, di ba? Tulad ng sinasabi ko, kung the purpose is mapakita talaga na may kasalanan si Sara Duterte, proceed with your investigations, no? Imbestigahan. Kasi may pera pa rin involved, di ba? May pera pa namin involved. Tapos kung mapatunayan talaga, do the necessary actions, di ba? Pero hanggat wala, isipin pa rin natin yung kapakanan ng buong Pilipinas. Hindi ng iilan. Diba? Nakikita nyo naman yung mga nakalagay sa placard. Diba? Magtrabaho para sa bayan, hindi para sa iilan. So, naging maganda at yun nga, yung magiging epekto nito dahil, di ba, 2025. Ngayon, election days. So, yung medyo, di ba? Hindi medyo sang-ayon at kailangan ninyo ng boto ng mga politician, di ba? Diyan pa lang sa Quirino, 1.58 million na yung dumalo. What more pa yung mga nasa ibang probinsya. Diba? Mayroong mga 300,000, 700,000 doon sa ibang lugar ng mga attendees. So more or less, diba? 2 to 3 million botante meron ang Iglesia ni Cristo or more than that. Diba? So yan po ay may epekto doon sa mga politician na tatakbo ngayong 2025. And aminin natin sa hindi,
marami ang gustong makakuha ng boto ng Iglesia ni Cristo. And based doon sa mga pinag-usapan or sinabi during that rally ng mga nagsalita sa stage, they condemn the impeachment of Inday Sara, which is taliwas sa ibang senators at sa ibang mga tumatakbo. So, do you think it will change? Kakaroon pa ng pagbabago sa mga aasalin ng mga tatakbo ngayong eleksyon? So, yun po yung aabangan natin. Yun po ang ating titingnan at aalamin sa mga susunod na kabanata ng politika dito sa Pilipinas. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Ito ang dapat natin magawa. Panahon ka para harapin mga problema ng bansa sa pagbangabangayan ng bayan ng nagtutusak. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. At magkaisa lahat mga inihalat ng pagdawag ng upusin ng oras sa hindi mahalaga ang bigyan ng panahon kinabukasan ng bansa. Ang bayan ay unahin na dapat magkaisa, ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galing ay alisin na dapat magkasundo kung mayama ang ating bansa. Aasenso ba tayo na ang bayan ay unahin na dapat magkaisa, hindi ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galing ay alisin na dapat magkasundo kung mayama ang ating bansa. Aasenso ba tayo? Ang bigyan ng panahon kinabukasan ng bansa. Ang